handang tumugon sa inyong mga katanungang medikal. Epekto ng init sa ating emosyon. Siyempre, kung mainit, anong nararamdaman mo sa katawan? Mainit. Mainit, di ba? High temperature, minsan nakakairita, di ba? Nagiging more aggressive at irritated ang tao. Oh, yeah, Okay? totoo Medyo. naman yan. At anong epekto ng init sa katawan? Nagdi-dehydrate. Nagfa-fluctuate din ang ating mood. Magkakaroon ng mood swings yan. Pagka dehydrated ka, may ganun? Dahil mas mabilis ka mapagod. 'Di ba? Meron kang sense of fatigue. So minsan nagkakaroon ka ng confusion. So yung mood mo nagdi-dip, nagche-change. Dahil may effect din 'yan sa neurohormone. Mamaya makikita mo may epekto ito sa brain. May parang kanina, kasi inayos ko yung sabitan namin ng kortina. Yes. Nawala yung yung Hook. yung pagkakatornilyo dun sa hook. Okay. Oo. Inayos ko. Naku, pawis na pawis ako. Tapos ang nangyari, habang busy ako, nabunggo ko yung hita ko sa edge nung bed. Okay. Na ngayon ay merong Pasa. soup, Dok, Sorba? Hindi Maga? talagang maga Talagang siya. ang untog mo. As in, na parang pakiramdam ko nabali yung buto ko Ay, sa hindi naman. hita. Maayos ang lakad mo ngayon. Kaya, Exactly. Pero, Oo. ayan na parang, yung bang pagiging careless din mo, parang, kasama ba yan? kasi bababa ang iyong cognitive function. Ganon? Kasi parang gusto mo matapos na, Oo nga. para makapagpahinga ka na. Oo. Yun ang drama mo. Ang init kasi. Yes. Kasi may effect din yan sa tulog mo. Okay. Kasi kung mainit, may sleep disturbance. Correct. Hindi Oo. ba? Hindi ka komportable. Mainit, mas maiksi ang tulog mo, Oo. at nagkakaroon more stress, Oo. nagkakaroon ng emotional instability. May That is why the science behind it is this. May nagkokontrol ng temperatura sa katawan natin. Yung utak, yung hypothalamus. Okay, yes. So, yung nagkokontrol ng body temperature and linked yan sa stress regulation. Okay? Okay. So, makikita natin itong cortisol level Okay. tumataas. Ito yung cortisol, ito yung stress hormone. Ang cortisol. Yes. Okay. So, ito ay nire-release sa isang parte ng katawan natin, yung adrenals. At ang mga pag-aaral is mas mainit, mas mataas ang level ng cortisol. Pag mataas ang level ng cortisol, mas mabilis ang tibok ng puso, increase heart rate, mas tataas ang iyong blood pressure at stress level mo higher. Kaya nagkakaroon tayo ng heightened emotional response. Pati yung pagiging irritable. Yes, dahil partly yung sinasabi ko na, dehydration and everything, nagkakaroon ng concentration problem tayo. Siguro ikaw, isang tornilyo lang dapat concentrate ka eh. Oo nga. Hindi mo kinoncentrate yung bed mo. Sabi, bahay mo yun, kwarto mo yun. Oo. Bakit nakalimutan mo at nauntog ka? Kasi gusto mo matapos na eh. Pagbaba mo, gusto mo pack up na. Oo. Ala, nauntog ka tuloy. Okay. Yung mga taong, sorry po, medyo malalaki, medyo matataba. Yes, Pasensya yes. po. Normal yan, Tita Winnie. We see a lot of people who are with high BMI, yung overweight to obese. We Ayan. have a lot of that. At ina-address natin dapat yun. Meron bang epekto yung kanilang BMI sa cortisol? Kasi natanong ko naman, Doc, because they tend to observation lang they tend to mas mainit yung pakiramdam nila lalo na pag mainit ang panahon. Agree with that because of their adrenals also, because of the presence ng tinatawag natin sweat glands. Kasi if too hot, too high on temperature, signal yan sa sweat gland to increase your sweat production. To cool down. To cool you down. So paglabas mo ng sweat, the idea is to cool you down. That's right. So anong nawawala sa'yo? Sa sweat na yan, fluid yes. and electrolytes. Being on the heavy side, surface area mo is going to be higher. Yes. Therefore, your loss will be greater. Yes. Therefore, your imbalance will be more obvious. So mas may tendency sila to burst
anger. Yes. More irritable. Ganon. Yes, kasi mas mabilis mainitan. Oo nga. Okay? And then the mood swing is so important here. And you will see na pag bineasure mo ang kaninang serotonin, yun isang... Happy hormone. Yes. Bababa ang level ng serotonin pag isang tao ay nasa isang very high temperature area. Bababa siya. Heat. So, hindi siya happy person. Medyo, I won't use the word hindi siya happy but very irritable. Oo nga. Very, volatile. Quote unquote. Oo, volatile. Kaunting ganyan, pak. Parang gasolina, liliyab. Agad-agad. Magsasnap. Yes, mag-i-snap siya. So, nagkakaroon ng deeper dip, changes ng kanyang mood. Ay. And more irritable siya. But that doesn't mean na meron na silang mental issues. Wala. Dahil heat ito. Ito ay response ng katawan. Normal response. Dahil binanggit mo sa akin kanina, yung napanood, yung nabasa mo, kung facts and fiction and everything, yes, because all of this, hypothalamus, brain, kaya mo ba idikta ang utak mo? Hindi. No, because the hypothalamus acts on what? Yung tinatawag natin autonomic nervous system. Automatic. Automatic siyang magre-respond. So, built-in siya. Built-in. Wala siyang pake kung ano ang sitwasyon. Mainit, tataas ang cortisol ko, bababa ang serotonin ko, babagsak ang akin dopamine, babagsak ang endorphin ko, lahat ng feel good ko down at feel bad ko high. Pero, in this, itong reaction na to, could it lead to something serious? It's not exactly going to be serious unless you have, for example, comorbids. Extremes of temperature could be affected by that. Di ba? And then, yung mga diabetic, hypertension, people who are bedridden, okay? People who are on ventilator, dahil mas maraming fluid losses yun. Okay? Mas maraming third space loss ang tinatawag. And of course, nakikita natin sa show ni kay Chang Ami. People who have mental conditions and issues already, and this could also affect them. Really? That's why we have to understand. These are external factors. We cannot control. This is a season, the summer season. That's why kung alam nila, therefore we have to compensate. Then you're losing fluid and electrolytes. Ano dapat ibawi mo? Iinom kang tubig. Ka, yes. Ito na tayo yung tawag, hindi ko masabing treatment, but hindi ko rin masabing cure. Wala. But, dapat gawa mo to. Dapat conscious ka eh. Okay. Di syempre, pinapawisan ka na. Di magpaypay ka. Di ba? Or umalis ka sa lugar na mainit o masikip. Parang katulad ko kanina, talaga pawis na pawis ako doon kasi magbukbuk baba naman. Yes. Tapos nakataas na pa yung kamay mo. Di pawis na pawis ako. Sabi ng, tumigil ako sandali. Tapos meron akong upuan doon sa edge ng bed ko. At nagpunas ako ng pawis ko. Minom ako ng tubig. Sabi nga ng apo ko, Lola, are you okay? Yes. Yeah. It's just hot. Sabi ko ganyan. So you have mindful relaxation. That is what we want. Alam mo, pagod ka. Alam mong nainitan ka. Medyo nainis ka pa kasi nauntog ka. Correct. Pwes, kumalma ka, umupo ka. Yan sinabi mo eh. Yeah, oo nga. Nag-rest ka. And that is what we want. Yan ang management. Bakit hindi ba lahat ganun? May iba kasi, tatapusin ko to. Bahala na yun mamaya. Tapusin ko to. They want yung task nila matapos from 1 to 10. Na hindi parang chapter natin dahil nga iba ang panahon. Correct. And mag-isa ka. So, nandito na dito usapang realization mo ang iyong self-limitation. Self-care. Self-care. Self-love. Di ba? Alam mo, pagod ka na. Correct. Kailangan mo ba tapusin? Yes, gusto mong matapos. Kailangan ba? Maaring hindi. Pwede mo naman balikan. Correct. In between, rest. Kaya I use the word mindful relaxation and rest. Aware ka eh. Anong ginawa mo? Lahat ng binanggit ni Tawin kanina, gawin natin. Pahinga, nag-stop siya, kumalma, dumating kanyang apo, nagtanong, yes, she's not okay, but she was able to manage it. You drank, uminom ka ng tubig, nagpunas ka ng pawis, at kumalma ka, maski na medyo, medyo napagod. Yun ang kailangan natin. Dahil makikita natin itong heat
tapos yung behavior natin nagiging more aggressive eh. Minsan parang sa inis mo sa panahon, binabaling mo sa iba, parang you blame others instead of yourself. Ayun. And we can always blame the heat now, especially. Oo. Very good. So, huling mga paalala, Doc? Normal na tao lang tayo na naiirita sa init, 'di ba? Who wants this? Kasi extreme heat na 'to. And pinag-usapan natin may mga heat exhaustion, heat stroke at iba pang komplikasyon. Bottom line nito, yung epekto sa ating brain, we cannot dictate. Pero yung epekto ng heat, how to decrease the temperature by, punas ng pawis natin, pag-inom ng tubig, at medyo mindful relaxation, magpahinga, kumalma. Sabi mo nga, Tita Winnie, self-care, self-love, everything will be more balanced. May question, last na lang, Doc. Last na lang, sorry. Magbo-work din ba? Kasi ako ginagawa ko to eh. Yung mainit na nga yung panahon, so I limit my movements, especially pagka nasa labas. Tapos iniisip ko, hindi mainit. Because it is a kind of yoga, it is a kind of relaxation. It's mind setting. Yun. It's mind setting, Tita Okay Winnie. lang yun. Perfect yan. Perfect yan. Okay. Diba? Ito si Wendy may tanong. Wendy naman nila, bakit parang mas mabilis mapagod at mairita ang tao kapag mainit ang panahon? Dahil mas mabilis ang tibok ng puso natin, mas matataas ang ating blood pressure, tumataas ang cortisol, and all of this leads to fatigue. Normal yan. Normal. Si Randy ng QC, pag nagsusuot ako ng itim na t-shirt, bakit kaya banas na banas pa rin ako kahit hindi ako ganon pinagpapawis? Dahil dark colors accept and admits heat. Dapat light-colored tayo para mag-deflect and reflect. Yun. Si John ng Antipolo. Ano ang kulay? Ay, ito na nga. Light colors daw, John. Yes, light colors. Maliban sa color, Tita Winnie, natural fibers. Na material. Cotton, linen. Oo, yan. Yung madaling makapasok ang hangin. Si JR na Malolos, ilang baso ng tubig kailangan inumin? Wala naman takdang baso, pero ang pinag-uusapan natin dito, kung pwede lang kalahati ang isang baso oras-oras, lalo pa nagtatrabaho tayo. Right. Baka nabitin po kayo na sa Facebook at TikTok si Doc. At gamitin lang ating username at Doc Dennis Official, mag-like, mag-share sa ating ibang mga social media pages para sa mga payong medikal o namang makabulang huntahan na may kinalaman sa kalusugan, mag-message lang po kayo.